Summer job o summer business, ano ang mas in? Kasama po natin ngayon si Miss Riza Matibag Muyot, isang financial analyst. Good morning po, Ma'am Riza, and welcome back sa Good Morning, Kuya. Good morning, Reggie. Good morning sa inyong lahat. Ano bang mas mainam ngayong summer? Summer job o summer business? Para sa mga katulad ko o kaya naman para naman sa mga mas bata sa akin? Ang mas mainam ngayon actually ay yung summer business. Okay. Dahil sa summer business, kontrolado mo kung magkano yung kikitain mo. Pag summer job kasi, ang mangyayari dyan ay depende lang tayo kung ano yung ibibigay sa atin o ipapasweldo sa atin nung papasukan nating kumpanya. Like, ang minimum wage ngayon is 466 pesos dito sa Metro Manila. Para dun sa mga non-agricultural, sa mga retailer, 429. So, hanggang dun lang yung kita mo. Samantalang kung may magnenegosyo ka, pwedeng mas malaki pwedeng pa mas dun. malaki pa. Oo. Anong klaseng mga summer business ang pwedeng pasukin niya? Pagbebenta ba ng iced candy, lemonade, halo-halo, o yung ba? Pwedeng ganun na? Yung mga maliliit na negosyong ganyan, kumikita rin yan ng malaki. Okay. At hindi natin dapat ikahiya yan, yung mga pagtitinda ng halo-halo, pagtitinda ng kung anong may. Pero ang titingnan natin talaga, ano ba yung ating talento? Ano yung kakayahan natin? Ano yung pwede nating gawin? Kung magaling tayong magluto, pwede tayong mga kakanin o ano yung hobby mo, ano yung nag-i-enjoy ka. Kasi dahil summer ngayon, kailangan na yung gagawin natin, kikita na tayo, mag-i-enjoy pa tayo. Hindi nakaka-add ng stress. Pero Ma'am Riza, ang tanong ko kasi, di ba, limited lang ang summer. For example, doon sa mga walang trabaho, or mga nagbabakasyon dahil nasa kolehiyo pa, gusto lang mag-business ngayong interim na 3 months or 2 months na summer vacation. Di ba? Parang anong klase ng business yung pwede kong itayo na hindi ko na kailangan problemahin yung BIR, mayor's permit, etc. ng in the long run? Yung mga seasonal na negosyo, yung mga pagtitinda, pwede naman yan eh. Mag-aalok lang tayo sa mga kaibigan natin. Pwede rin na gumawa tayo ng mga negosyong pambahay lang. Okay. Kunyari, yung ginagawa ko, gumagawa tayo ng mga sabon. Oo nga, tama. Or perfume. At kung interesado sila, pwede natin silang turuan or pwede silang mag-distribute lang. Pwede ko silang tulungan para makapagnegosyo sila. Mas maganda. Or mga handicrafts, di ba? Pwede rin. Isa kasi sa mga kinukonsider talaga when it comes to summer businesses, yung puhunan. Ano po katulad sa kay ma'am kasi meron talaga siya experience when it comes to yung mga pambahay lang. Sa isang taong gusto mag-start, magkano kaya ang pwede nilang isa puhunan kung sakaling magsusoap business sila or magpa-perfume? Actually, pwede na tayo magsimula kahit 500 pesos lang to 1,000 pesos. Katuwa naman nun. At kung mga estudyante kayo, tapos, kasi gusto ko talagang tulungan yung mga estudyante at saka yung nanay ng mga estudyante. Pwede naman na kung kilala natin yung school, tapos i-refer ng teacher, pwede ko rin ibigay sa kanila yun na wala muna silang kapital. That's very good. Tapos babalik na lang kapag kumikita na sila, that's when they pay the capital back, no? So magkano naman usually yung mga margin na dapat pinapataw ng isang nagdenegosyo sa kanyang produkto? Dapat ba 100% na kagad? 200%? Hindi naman. Pero actually, depende kung ano yung gagawin nating negosyo. Sa pagkain, mga 50%. Sa mga sabon na yan, nung sinabi ko nga, actually pwede kang kumita ng doble hanggang triple. Pero syempre, may mga added cost pa, gross yun. So at least you will earn mga 20 to 50% of whatever you have. Nag-enjoy ka pa. Nag-i-enjoy ka pa. Ma'am Riza, saan kayo matatagpuan para yung mga gustong kumonsulta sa inyo regardless or mga gustong humingi sa inyo ng pampuhunan? Hindi naman natin ipinamimigay basta-basta yung puhunan. Tumutulong lang tayo. Saan kayo matatagpuan? Pwede nila akong tawagan sa 924-7931 or pwede nila akong i-email sa rmmuyot@gmail.com. Ayan. Maraming salamat po, Miss Riza Matibag Muyot, ang ating suking financial analyst dito sa Good Morning, Kuya.